Kabila nga po ng pagbabago sa liderato ng Senado kahapon, ay patuloy naman yung paghahanda ng House Prosecution Panel para po sa gagawing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. At para po pag-usapan yung makasama natin ngayong gabi, ang isa po sa mga miyembro ng House Prosecution Panel at Cagayan de Oro 1st District Representative, Lordan Suwan. Magandang gabi at welcome first time dito po sa STL. May gabi, Kong. Hindi pala back. Welcome Magandang gabi to po. STL. Magandang gabi po. Kong, reaction muna kasi parang lumalabas may na karamihan sa mga na-mention kanina ay mga merong may connection doon sa paghahanda doon sa impeachment tas may mga pangalan na hindi na natalakay pero specifically yung mga magiging member ng panel ng PROSEC ay na-mention kanina. Yun po muna ng reaction niyo doon. Para sa akin po, naniniwala kong hindi totoo yung mga paratang na mga ganon. Yung mga chismis-chismis regarding sa maleta, wala naman talaga akong alam doon kasi hindi rin ako kasama doon sa lista nila. Pero from what I know, kilala ko yung mga taong yun, yung mga kasama ko sa PROSEC team, and I trust that they never received any maleta. Okay, so hindi sila magpapa-intimidate tingin nyo doon sa ganitong klaseng mga balita at tuloy-tuloy yung paghahanda nyo for the impeachment trial? Opo, hindi po kami matitinag dyan sa mga nilalabas na mga paratang na sa tingin ko po ay pangsira sa credibility ng mga prosecutors. Kong, si Chicky Verhel po ito. Good evening. Sana po tayo sa preparations po for the impeachment trial po. Hingi lang po kami ng update. Hello Ma'am Chiki, good evening po. Regarding po sa preparations namin for the impeachment trial, isa-isa po kaming nagbabasa ng libro, babasa ng rules of evidence, nag-review, tapos yung we're studying our different articles na naka-assign po sa amin, yung mga witnesses. So tuloy-tuloy din po yung mga preparations namin. Sapat na po ba ang ebidensya na hawak po ninyo, sa tingin po ninyo, para umabot po talaga sa conviction? Because of course, this is what the prosecution is hoping for. I'm sorry? Sapat na po ba ang ebidensyang hawak po ninyo para po talagang tuloy-tuloy na po ito sa isang conviction para kay VP Sara kung sakali magkaroon man po ng impeachment trial? Yes, hindi ko po ma-comment talaga kung ano yung weight ng evidence na hinahawakan namin. That's for the Senate to decide. Yung trabaho lang po namin ay ilabas yung ebidensya ng maayos. Our job is to do everything, follow the process, mailabas namin yung ebidensya ng maayos at honestly. And then yung paghusga po kung enough na yung ebidensya o hindi, trabaho na po yun sa mga senator. Oo. We know po na ang articles of impeachment ay ina-assign to different prosecutors. Kayo po, ano po ang topic o ano po ang article of impeachment po nga naka-assign po sa inyo? Yung naka-assign po sa akin ay sa confidential funds and unexplained wealth. So, Article 1 and Article 2 po. Oo. So, sa tingin po ba ninyo, kung kayo po ang tatanungin, dapat po ba uunahin to sa pagpe-present po, pagdating po sa trial, kung sakaling meron man? Yung kung ano ang uunahin natin dun sa trial na mismo, sa tingin ko, ang lead prosecutor na natin ang magdi-decide noon, si Chairwoman J.B. Wistro na po. Oo. Ngayon po, alam naman po natin yung nangyayari sa Senado, no? Medyo maraming naguguluhan. Marami nga talaga naguguluhan. In fact, maraming nagtataka. Maraming naiisip, ano ba talaga? Dalawa ba yung SP natin? O ano, naguguluhan po sila. Kayo po dyan sa prosecution po, sa House Prosecution Panel, meron ba kayong pangamba dahil sa gulo na nangyayari sa Senado ngayon? May konting pangamba po, pero alam namin na it's beyond our hands. Yung Senate po kasi meron silang sariling rules nila, meron silang sariling mga personalities, sariling dynamics nila dyan, at
honestly, wala kaming magawa kung anong mangyayari sa Senate eh. The only thing that we can do is to prepare properly sa pag-present namin ng evidence. That's the only thing that's in our control. So kung mamomroblema pa kami sa ano yung nangyayari sa Senate, eh mawawala yung focus namin sa trabaho namin, which is to prepare para mailatag namin ng maayos yung ebidensya. Nandito po ang aming kasamahan ni si Maricel Halili. Baka meron pang gustong itanong si Hindi ko Mase. na-monitor yung interview nyo kasi umi-area ako sa frontline. Oo. So Yeah. magandang gabi po Go sa inyo, ahead. Congressman. Hindi, pero siguro part ng preparation nyo, Congressman Suwan, ay yung makatrabaho yung private prosecutors, yung mga lawyers na galing sa pribadong sektor. Hindi ko alam kung allowed na kayo sabihin kung sino-sino sila, pero kamusta yung pakipagtrabaho with them, lalo't malapit na yung July 6? July 6, correct. Okay. Opo, marami din po yung nag-volunteer na tumulong dito sa prosecution team bilang private prosecutors. Hindi ko lang talaga pwedeng sabihin for now kung ilan sila o kung sino-sino sila. Siguro ang mag-a-announce niyan officially ay yung spokespersons natin, si Kong Zia or si Kong Rene Co. Pero marami talagang respetadong abogado at legal experts ang pahayag ng kahandaang tumulong sa atin sa prosecution team. Na nakakatuwang makita po na maraming miyembro ng legal profession ang naniniwala sa kahalagahan ng constitutional accountability. Mabilis na lang po, Kong, no? Nag-mention kasi si Congresswoman Jervy Luistro a few days ago na oo, nakikita niya sa media yung calendar of events para dun sa impeachment trial or impeachment proceedings, pero hindi pa po kayo nakatanggap daw yung prosecution, hindi pa nakatanggap ng formal schedule. Natanggap niyo na po ba at this point? Meron kami natanggap na schedule pero I'm not sure kung formal ba yun. Yun Okay. ata yung sinend ni former Senate President Alan Peter Cayetano. Then I'm not sure kung official ba yun or not. Okay. Okay. All right. Yun lang po muna. Maraming salamat and welcome. First time dito sa STL. Sa ulitin, Kong. Yes, Congressman Lordan Suwan.